Hello guys, so basketball update tayo sa usapang PBA tayo. So unang topic natin ay si RJ Barrientos. Nagsisisi na bang Hinebra sa pagkuha kay RJ instead kay Balungay at kay Lan Chongson? Pangalawa, may bagong coach na bang Converge, no? At number 3, after apat na sunod na semifinal exit ay may pagbabago ba? Major changes ba sa lineup ng rain or shine. So unang topic natin ay itong si RJ Abarrientos. So reaction ko tungkol kay RJ Abarrientos. So merong nagsasabi, nagsisisi ba ang Hinebra sa pagkuha kay RJ? So para sa akin hindi hindi naman na pagsisihan, no. Tingin ko yung Hinebra hindi naman nagsisisi sa pagkuha kay RJ. At tama lang kinuha nila sa RJ sa draft. Originally si RJ yung draft ng Hinebra, no, sa first round ay originally Terra Firma yan, no. Parang nag-trade yung Terra Firma, kasama yata dito si yung trade ni Christian Stan Hardinger at ni Stephen Holt na napunta sa Hinebra at si Stan Hardinger sa Terra Firma. So itong draft, kasama ata yung draft na yan, no, yung kay Arja Barrientos. So nakuha nila si Arja Barrientos kasi sa reaction ko dito guys, no, sa totoo lang, tama lang na kinuha ng Hinebra itong si Arja Barrientos. Bakit? Una, kailangan nila ng gwardya ang Barangay Nebra kasi paritiro na si LA Tenorio, no. At saka pangalawa, itong si RJ ay chewing niya ni Johnny Barrientos. Alam naman natin itong si Johnny naging coach niya dati, no, si Tim Con. At itong si Tim Con familiar na sa galawan ni RJ. Medyo doon namana itong galaw ni RJ Barrientos dito dito namana yung galaw ni Johnny Barrientos dito kay RJ Barrientos, yung kanyang pamangkin. So tama lang na kinuha ng Hinebra itong si RJ Barrientos kasi kapag kinuha nila halimbawa si Bearfield, meron namang dyan, Malonzo, meron namang Stephen Holt. Pag kinuha nila si Balungay o kaya si Chongson, meron namang depensa dyan sa Barangay Nebra tulad ni Japet. Baka mauwing bangko lang yung dalawang yon, no. Kapag kinuha nila yung dalawang rookie na yon, no. Yung pag kinuha nila si Kaylan o di kaya itong si Kai. Pero itong si RJ Barrientos, medyo effective yan sa kanilang, lalo na sa opensa ng Barangay Nebra. So ang problema lang talaga ni RJ sa tingin ng mga tao ay walang depensa, no. Medyo natataranta lalo na tuwing palapit na yung huling minuto sa fourth quarter. So medyo yan yung problema ni RJ Barrientos. Siguro ang masasabi ko lang, dapat ay kailangan ng konting mature para kay RJ Barrientos at talagang asahin yan, no? Kasi nandyan pa naman si Scotty, sila LA. So at saka mga coaches dyan, mga dating player niyan, kagaya ni Olsen Racela. So mahahasa talaga ng matagal itong si RJ kasi bata pa itong si RJ. Tsaka unang taon pa lang niya sa PBA. So marami pang mararating itong si RJ. Kasi napipressure, sa totoo lang, napipressure na si RJ, no, sa mga critics, no. Nagsasabi ano ba yan itong si Baldog o ano ba. So yan yung mga yung mga sasabi ng mga critics, no, dito kay RJ Barrientos. So siguro tama lang na kinuha ng Hinebra itong si RJ. So yon. At ano bang kailangan ng Barangay Nebra sa totoo lang, no? Dahil 2 taon na, no? Mahigit 2 taon na sila hindi nagcha-champion sa PBA. Nagpa-finals na sila 2 beses. Pero kinakapos sila sa TNT kahit nandyan yung kanilang magaling na import na si Justin Brownlee. Pero si Brownlee talaga napapagod din, no? Tao lang yan si Brownlee, napapagod. So yun. At parang pamilya na, no, ng TNT yung mga galaw ng Hinebra. Siguro yun yung sabi ng iba medyo familiar na yung at talagang matalino talaga si Coach Chot, no, at saka yung mga coaching staff. Kaya
Ah, siguro kailangan talaga ng adjustment ng Barangay Nebra. So kailangan nila ng konting pagbabago. So ano ba ang biggest needs ng Barangay Nebra? So ang biggest needs nila, kailangan nila ng una gwardiya na makakatambal ni RJ Abarientos, no? Kasi makikita mo si Eli Tenorio, Japit Aguilar, pa-retire na. Ganon din si si Raymond Aguilar, pa-retire na sila. Tapos si Scotty Thompson at si Troy Rosario ay nasa prime na kasi nasa 30s na sila, no? Mga 35 na ata si Troy, si RJ mas matanda pa sa akin, no? 32. So yun. 32, 33. So nasa prime na silang dalawa. At kailangan talaga ng Barangay Nebra ng mga youth na talents, no? Na magpapatuloy sa legasiya ng Barangay Nebra. So una diyan kailangan ng pares ni RJ. Kailangan talaga ibalik yung parang yung Fast and the Furious ni Mark and JJ. So kailangan may bago ng backcourt tandem itong Ginebra, no? Mag-prepare dito kay RJ. At pangalawa, big man. Kasi si Japit, ilang taon na lang, no? At ito namang sila Isaac Go at saka si Adamos. Pwede pa naman gamitin ng Ginebra yan, no? Ang alam ko nung 2020, nung pandemic pa, nung wala si Greg Slaughter, ang ginagamit ng Ginebra, no? Si Prince Caperal, big man din. Tapos nag-champion pa sila sa Philippine Cup nung pandemic pa 'yon, no? Yung bubble pa yung PBA 2020. So siguro kailangan din ng i-develop si Isaac Go. Ang problema lang ni Isaac Go, injured form na, no? Injury yung problema niya. Tapos itong si Adamos, bata pa ito. So kailangan talaga pwedeng i-develop ni Coach Tim Con, no? Talagang asain na itong dalawang ito at hindi ito ibababad, no, sa bench. So pwede huhugot ng Barangay Nebra, no, na kailangan na i-develop, no. At siguro sa darating na draft, kukuha sila ng gwardiya, no, para magiging backcourt ni RJ Barrientos at magiging kasi si RJ ang magiging sentro, magiging future nila sa Ginebra. At saka si RJ ngayon contender for Rookie of the Year, no? Kasi kapag si Bearfield kinuha nila, meron kang meron ka ng Malonzo, meron ka ng Stephen Holt. So for me tama lang kinuha talaga si RJ. So yon guys, sa Ginebra. Topic number 2 natin yung mayroong nabang head coach yung Converge. Kasi ang matunog dyan na pangalan itong si Ariel Banguardia. So hindi na bago itong si Ariel Banguardia. Matagal na itong coach, no? Papalipat-lipat lang ito. PBA, una NCAA, amateur, tapos nag-ABL pa ito, tapos PBA. Nag-coach siya sa PBA last, naging coach siya, ang alam ko Phoenix. Kasi naging coach na ito ng Barako, naging coach na ito ng Phoenix at minsan naging assistant coach siya ng mga ibang teams, no? So itong si Banguardia, posible ba maging siya na ba yung susunod na maging head coach ng Converge? So yung sa akin naman, para sa akin naman, mas okay naman si sa totoo lang si Franco. Okay naman siya maging coach, no? Sana gawin na lang siyang maging regular coach ng Converge. Ang problema kasi sa Converge guys, yung coach talaga, no? Coach yung problema nila sa player. Wala ka ng problema sa player kasi meron ka ng dalawang big man, tapos Stockton, tapos Winston, tapos meron kang mga magaling na shooter from bench. So walang at saka youth oriented team katulad rin ito ng ROS. So tsaka mga talented pa, no? So dapat sana si Franco na lang maging coach, no? Bigyan siya ng chance kasi matagal na itong assistant si Franco sa Alaska pa, no? Naging kasama yan itong Pix tsaka ni Alex Campton. So sana binigyan na nila ng chance si Franco Atienza na maging head coach ng Converge. Kung totoo man si Banguardia, sana
maging ano nito ng Converge, no? Siya na yung sagot, no, sa Converge at tuloy-tuloy na yung kanilang ano, yung magandang kampanya nila, no? Kasi hindi naman masama yung ano nila, kampanya nila ano sa season 49 kahit hindi sila nakapasok sa semifinals, 3 straight sila nakapasok sa quarterfinals at nasa 50, no, sa elimination round. So hindi masama na 'yon. Nagre-rebuild pa itong Converge at saka youth-oriented team ito. So yun. At saka pangatlo, itong Rain or Shine ay merong mga pagbabago after apat na sunod na semifinal exit. So merong mga pagbabago sa Rain or Shine na siguro minor lang kasi dalawa yung napakawalan nila. Una dyan si Borboran na tingin ko magre-retire na ito kasi 38 years old na ito eh. Tsaka matagal na ito sa PBA. 2008 pa itong pumasok. Kabatch nila Gabe Norwood, Bubelga. Kasi sa 2008 na batch, ang natitira na lang dyan si Bubelga, si Gabe, si Jason Castro. So yun na lang natitira dyan sa 2008 batch. Itong si Borboran, matagal na itong player. Alaska pa ito. Nung unang team niya, Alaska. Naabutan niya si Coach Tim Kun, no? Tapos nag-Rain or Shine siya. 8 years siya sa Rain or Shine after trade ata yun sa Phoenix. Kapalit ni Jeff Chan. Si Jeff Chan napunta sa Phoenix. So itong si Borboran ay after 8 years ay pinakawalan na ng ROS. At ikalawa itong si Escandor. Sayang itong si Escandor guys, no? Si Escandor taga Davao ito. At ang alam ko ay may-ari ito ng sikat na hotel diyan sa Davao, no? At kalapit lang yung hotel, kalapit lang, no, ng kung saan ako nag-aral, no, sa college. So itong si Iskandor ay mayaman na ito. So ito magaling na player yan. Nung nasa Lasal siya, sayang lang hindi siya nabigyan ng chance kasi daming gwardiya itong Reno Shine eh. So yun, siguro mag-MPBA na lang muna itong si Iskandor bago siya bumalik sa PBA. So yun. At ang biggest need talaga sa Rain or Shine guys is big man. So siguro kumuha sila sa draft ng big man o di kaya may mga free agents dyan na kagaya ni Christian David na pwedeng kunin ng Converge Rain or Shine. So yun. O pwede ka si Carino kung i-trade nila kung sino kayang papalit, no? Pwede rin si Stan kaso mabigat ito kapag may trade nangyari, sinong ang papalit, no? So either Dato ba si Santillan, hindi sigurado na pakakawalan nila yung vlogger ng ROS. Sigurado kung pwede rin si Stan guys eh sa Rain or Shine kasi kailangan nila ng veteran eh, no? Na mag-guide dyan sa mga bata dyan. So, di natin alam kung ano nila coaching. So, yun. So, talagang biggest need nila is big man. Siguro si Belga, next season, manatili pa itong si Belga kahit 1 year lang. No? Para ituloy yung magandang kampanya nila last season kahit hindi sila nakatungtong sa PBA Finals. So, yan yung tatlong topic natin. So, sa Rain or Shine, kailangan nila big man at siguro may konting pagbabago lang lalo na sa lineup. So, yun guys. At saka yung mga butas nila last season, dapat nang alisin na. At saka baguhin na. So, yun. Unang topic natin kay RJ. Number 2 yung Converge. Number 3 Rain or Shine. So, yan guys ang topic natin sa basketball update natin sa PBA. So, PBA Finals magsisimula na linggo, no? Yung Game 1, SMB versus TNT. So, tignan natin kung time na ba mag-Grand Slam itong TNT o di kaya babalik sa Philippine Cup. Yung babalik sa San Miguel yung kanilang Philippine Cup title na matagal na nilang babalik sa San Miguel yung Philippine Cup title. So yan, abangan natin guys, PBA update.